Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dukot. Taong 1973, Barobo, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kakalipat lang nila Dukot sa lugar ng Barobo. Ang kanilang bahay na nabili sa lugar na yon, hindi nalalayo sa sentro ng baryo. Tahimik naman sa lugar, pero labis silang nagtataka gawa ng yung mga tao roon parang hindi mo makausap. Titig pa lamang nito parang galit na. Kaya imbis na magtanong sila, pinipili na lamang nilang magsawalang imik at gawin na lamang ang kanilang mga nais. Mag-iisang linggo pa lamang noong lumipat sila sa baryo, ramdam na talaga nila ang pagiging kakaiba ng mga tao roon. Ilang beses na rin nila noong sinubukang makipaglapit sa kanilang mga kapitbahay, ngunit napakalamig ng pagtrato nito sa kanila. Yung tipong habang kausap mo ang mga ito, mararamdaman mo na lang ang kawalan nila ng interes. Oo at hindi lang ang kanilang isinasagot. Maliban sa mga katagang yon, wala na silang ibinabahagi pa. Dahil sa ganoong sitwasyon, inakala naman ng kanilang ama na naninibago lang sa kanilang mga tao sa lugar na yon. Subalit, sa paglipas pa ng mga araw, nanatiling ganon ang pakikitungo ng mga ito. Sa ilang linggo na ring pagmamasid ni Dukot sa baryo, marami na siyang napapansing kakaiba tuwing sumasapit ang oras ng 3:00 ng hapon hanggang gabi. Bilang isa sa mga kapatid niyang naiiwan sa bahay nila, pansin na pansin niya ang mga kakaibang kilos ng mga kapitbahay nila. Ayon sa kanya na, tuwing umaga, hinahayaan ng mga itong maglaro ang kanilang mga anak sa labas. Pero pagtungtong ng hapon, doon na unti-unting nagbabago ang lahat ng mga pangyayari. Hindi pa man kasi noon sumasapit ang 3:00. Sarado na ang lahat ng bahay nito. Pansin na pansin niya na bago yun magsara ng mga pamamahay nila, nag-iiwan yun ng isang sulo sa gilid ng kanilang mga pinto. Noong una, akala ni Dukot nagkataon lang yon. Pero ilang linggo pa ang lumipas, ganon at ganon pa rin ang naging akto nito. Hindi lang isa sa mga kapitbahay nila ang gumagawa ng ganon, bagkus sa 5 bahay na malapit sa kanilang tahanan, 4 doon ang gumagawa ng ganon. Bagaman wala siyang ideya kung para saan ito, malakas ang kanyang kutob na isa yon sa mga paniniwala ng mga taong matagal nang naninirahan sa lugar. Dala ng labis na pagkabahala ni Dukot, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama ukol sa mga bagay na kanyang napansin. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na pakinggan siya nito, pinili nitong magbingi-bingihan ukol sa mga kaganapang kanyang nalaman. Ayon sa kanyang ama, palagi yung pagod sa trabaho, may makain lamang sila, kaya wala yung dahilan para makipagpalitan sa kanya ng haka-haka. Dagdag pa nito na, kung nais niyang malaman ang mga pinaggagawa ng mga kapitbahay nila, mas mainam na kumprontahin niya ito upang direkta niyang malaman ang mga sagot sa mga katanungang bumabagabag sa kanya. Mariin din itong inilahad. Sawang-sawa na siya sa mga ganoong kwento ni Dukot. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatiling kipot ang bibig ni Dukot sa takot na baka hindi na makapagtimpi sa kanya ang kanilang padre de pamilya. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang alerto at nagmamasid sa lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa kanilang lugar.
Isang gabi, habang nagpapahinga na noon si Dukot, bigla naman siya noong nagising dahil sa nakaramdam siya ng matinding gutom. Pagtayo naman niya sa kanyang higaan, marahan naman siyang naglakad patungong kusina, bitbit ang isang maliit na gasera. Habang naghahanap siya ng makakain, sakto naman noon ang pagsilip niya sa labas ng bahay nila kung saan doon niya nakita yung bahay ng kanilang kapitbahay na nakabukas. Sa gilid ng pintuan nito, merong nakasinding sulo na animoy may hinihintay yung pumasok. Dala ng kuryosidad noon ni Dukot, dali-dali naman siyang nagkubli sa ilalim ng kusina nila para magtago. Kahit takot na siya, hindi niya sinubukang umalis doon nang sa gayoy magawa niyang masilayan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ilang minuto pa noon ang lumipas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos naman niyang masipat ang isang dambuhalang ibon na bigla na lamang lumapag sa harapan ng pinto ng bahay nito. Pagtapak nito sa lupa, bigla naman yung naging isang matandang babae na uugod-ugod na sa paglalakad. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, pansin naman ni Dukot ang pagsindi ng ilang mga gasera sa loob nito. Maya-maya pa, may pumasok ding isang lalaki na merong hila-hilang isang mahabang sako. Hindi magawang masipat ni Dukot ang nilalaman nito, gawa ng masyadong madilim sa lugar na yon. Ngunit ayon sa kanya, merong gumagalaw sa loob nito. Hindi niya mawari kung hayop ba yon o tao dahil sa wala naman siyang naririnig na tinig. Nang akmang aalis na siya sa kanilang kusina, bigla naman siyang napakaripas ng takbo nang marinig niya ang isang sigaw ng tao na animoy mamamatay na. Sa pagdating niya noon sa kanilang sala, dahan-dahan naman siyang napadapa sa sahig dahil sa isang anino na umaaligid sa dingding ng bahay nila. Kahit wala siyang naririnig na ingay sa labas, hindi niya noon may pagkakaila ang nilalang na kanyang nakikita. Sa maniwala kayo o hindi, merong 2 aso sila Dukot noon, pero ni isa sa mga ito walang kumakahol. Para bang kahit matatalas ang mga pandaman nito, bigo nitong maramdaman ang paglapit sa kanilang pamamahay ng isang nilalang. Sa loob ng halos 10 minuto, nagpaikot-ikot sa kanilang pamamahay ang nilalang na yan hanggang sa dumating ang puntong kumatok na ito ng 3 beses sa entradang pintuan ng kanilang tahanan. Pagkarinig naman ni Dukot sa katok, napilitan na siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Inaasahan niya noong magagalit sa kanya ang kanyang ama, pero nang magagawa niya, takot na siya. Sa pagpasok naman niya sa silid nito, walang pagdadalawang isip naman siyang yumakap sa kanyang ina habang umiiyak. Hindi naglaon, nang marinig naman yon ng kanyang ama, bigla naman itong napaupo sa higaan nila habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, "Ano na naman ba ang problema mo? Hindi mo ba nakikita? Ang lalim pa ng gabi. Kung meron kang problema, ipagpabukas mo na lang yan." Nang marinig naman ni Dukot ang sinabi nito, agad naman niya doong inilahad ang tungkol sa nilalang na kanyang nasipat. Dagdag pa niya na kumatok yon ng 3 beses sa pinto nila, kaya na may napilitan na siya na pumasok sa loob ng silid nito. Dagdag pa niya na hindi naman siya aakto ng ganon kung nagbibiro lang siya. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung tumayo para puntahan ang pintuan ng bahay nila.
Isinama rin siya nito nang sa gayoy mapatunayan niya ang kanyang mga nakita. Dahil sa abiso noon ng kanyang ama, kahit nanginginig na sa takot itong si Dukot, lakas loob niyang sinunod ang nais nitong mangyari. Maya-maya pa, pagbukas naman ito ng pinto, tahimik naman silang sumilip sa labas kung saan wala naman silang nakita. Asan yung sinasabi mong kumakatok? Ay naku, kahit kailan talaga. Anak, pakiusap lang. Bago ka gumawa ng mga bagay na hindi ka sigurado, pag-isipan mo muna ng maigi. Tingnan mo ngayon, isa ako sa mga naistorbo mo. Ano ba kasi ang kinakatakot mo rito? 17 anyos ka na, pero nagpapadala ka pa rin sa mga kwento-kwentong yan. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Dukot ang sinabi nito, nanlulumo naman niya yung tinitigan sa mga mata habang sumasagot ng, "Hindi lang yun basta kwento, Tay. Alam ko, lahat ng kwento merong totoo. Kung hindi kayo naniniwala, sana man lang pagbigyan niyo ako sa mga sinasabi ko bilang anak ninyo. Hindi naman ako gumagawa ng mga bagay na makakasama sa ating pamilya eh. Ang sa akin lang, pakinggan niyo naman ang mga sinasabi ko." Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, napabuntong hininga lang naman ito habang nananatiling walang imik. Pagsarado naman ito ng pinto, agad naman siya nitong inabisuhan na bumalik na sa kanyang silid para magpahinga. Akala niya ipagsasawalang bahala lang nito ang mga bagay na kanyang sinabi, pero sa pagsapit ng sumunod na araw, laking gulat na lamang niya nang bigla naman siya nitong niyaya na sumama patungo sa bahay ng kaibigan nito. Akala ni Dukot kung saan lang sila noon pupunta, pero makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, doon na niya unti-unting napapansin na papalabas na pala sila ng baryo. Hindi naglaon, narating nila ang isang liblib na lugar kung saan merong nakatirik na isang kubo. Sa kanyang pagmamasid, inakala naman niyang wala nang naninirahan sa lugar na yon, pero pagdating nila sa bakuran nito, narinig niya ang kanyang ama na merong tinatawag sa loob. Maya-maya pa, bigla namang bumukas ang pinto ng kubo kung saan doon niya nakita ang isang lalaking nasa edad 80 na. Abalang-abala yon sa pagyup-yup ng tabako nito habang nakatitig sa kanila. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang ama, agad naman sila nitong sinenyasan na pumasok. Nang masipat naman nila ito, tahimik naman sila doong lumapit habang maiging pinakikiramdaman ang buong paligid. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay ng matanda, agad naman yung napabuntong hininga na para bang meron itong tinatakasan. Dahil dito, nag-umpisa nang magtanong ang kanilang padre de pamilya ukol sa kasalukuyang nangyayari sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ng matanda, dahan-dahan naman itong umupo sa kanilang harapan habang pabulong na inilalahad ang tungkol sa mga nangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin naman itong pinanigan ang tungkol sa mga nasaksihan ni Dukot. Naniniwala ang matandang yon. Totoo ang mga nakita nito, gawa ng ilang beses na rin siyang nakasilay ng ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa nito na, kung totoo ngang aswang ang mga kapitbahay nila, hindi yun magiging magandang senyales para sa kanilang pamilya. Mariin din itong inilahad na hanggat meron silang pagkakataon, mas mainam na umalis na sila sa lugar na yon. Ngunit, nang marinig naman yon ng kanyang ama, nagpumilit naman itong gawin ang mga bagay na nais niya. Sa halip na lumayas sa kanilang lugar, humingi yon ng tulong sa matanda.
Dahil sa sinabi nito, seryoso namang sumagot ang matandang yunang. Sutil kang talaga. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak mo? Nakita siya ng nilalang kagabi. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin siya ang punteriya nito. Kung hindi kayo aalis, maaaring isa sa pamilya mong mamatay. Malakas ang kutob ko na si Dukot ito. Mamili ka. Magpakalayo kasama ang buong pamilya mo o maghinagpis at magsisi ng panghabang buhay. Nasa sayo na yan. Ikaw ang bahalang mamili. Pero kung talagang itutuloy mo ang nais mo, huwag kang mag-alala. Bibigyan pa rin kita ng proteksyon. Yun nga lang, huwag mong isisi sa akin ang mga mangyayaring magbibigay dagok sa inyo. Matapos naman itong mailahad ng matanda, nagpatuloy lang naman ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa hindi naglaon na naig ang nais mangyari ng kanyang ama. Imbis na lisanin nila ang baryo, mas pinili nitong manatili kung saan naroon ang naumpisahan nitong magandang trabaho. Dahil dito, wala namang nagawa ang matanda, kundi ang paalalahanan na lamang ang kanilang padre de pamilya. Kinahapunan noong mismong araw na yon, umuwi sila ng maraming palaisipan sa kanilang mga sarili. Si Dukot noon, halos naisin ang umalis sa kanilang bahay, gawa ng nasisiguro niya walang halong biro ang mga katagang inilahad ng matanda. Sa paglipas pa ng mga araw, hanggat wala siyang pakay sa labas, pinili niyang manatili sa loob ng kanilang tahanan. Labis din noong naapektuhan ang kanyang trabaho, kagaya ng pag-iigib at pangunguha ng panggatong na siya namang ikinagalit ng husto ng kanyang ama. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling maingat itong si Dukot. 2 buwan pa ang lumipas, napakarami na niyang karanasan na sadyang hindi niya talaga maipaliwanag. Ayon sa kanya na, tuwing lumalabas siya ng 10 oras para kumain o hindi naman kaya'y umihi, marami siyang napapansing kaganapan sa labas ng bahay nila. Yung matandang babaeng nasipat niyang pumasok sa bahay ng kanilang kapitbahay, naging madalas ang pagpapakita nito sa kanya. Noong una, itinatago pa nito ang mga pagkain nito sa isang malaking sako, ngunit habang tumatagal, lantaran na nitong ipinapakita ang mga lasug-lasug na karne ng tao. May mga pagkakataon ding nagluluto yon sa isang malaking kawa sa bakuran ng tahanan nito ng 10 oras. Dahil sa mga ganoong pangyayari, inakala ni Dukot na hanggat hindi siya nagpapakita sa nilalang na yon, magiging ligtas siya. Yon ang akala niya. Isang hapon, pagdating ng kanyang ama, bigla naman sila noong napatahimik matapos nilang marinig ang pagtawag ng isang matandang babae. Dahil dito, agad naman siya nitong inutusan na buksan ang pinto. Pagkarinig naman ni Dukot sa sinabi ng kanyang ama, napilitan naman siyang buksan ito kahit yon ay labag sa kalooban niya. Sa pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, tumambad sa kanya ang isang masayang ngiti ng matanda na parabang matagal na yung kalapit ng kanilang pamilya. Dahil dito, wala naman yung ibang ginawa kundi ang makipag-usap sa kanilang padre de pamilya. Bago rin yun umalis ng bahay nila, meron itong ibinigay na isang mangkok na punong-puno ng pagkain. Napakabango ng amoy nito na halos kahit sino sa kanila hindi doon mapigilang matakam. Pagkuha naman ng kanyang ama sa iniabot nito, taus-puso naman yung nagpasalamat habang masayang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanilang kapitbahay. Maya-maya pa, nang maisarado na nito ang pinto,
Agad naman itong inilapag sa mesa ang hawak nitong mangkok. Halos ilang minuto din yung tinitigan ng kanyang ama. At nung hindi na nito kayang pangibabawan ang nakakatakam na amoy ng pagkain yon, dali-dali naman yung kumuha ng kutsara para mauna ng kumain sa kanila. Nang masipat naman ito ni Dukot, agad naman niyang inilayo ang mangkok mula sa kanyang ama habang nagwiwika doon ng, "Tay, mag-isip ka nga. Hindi ka ba nagtataka? Sa tagal natin dito, ngayon lang naisip ng matandang yun na bumisita. Tingnan mo yung langis sa altar, Tay. Tingnan mo. Kanina pang nandito yung matanda. Halos maubos na ang langis na nasa loob nito." Matapos naman itong mailahad ni Dukot, dali-dali naman niyang kinuha ang garapong nilalagyan ng langis na halos wala ng laman. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, bahagya naman yung napatigil na parabang natauhan ito. Dala ng kanilang kuryosidad, pinagkumpulan nila ang hawak-hawak na mangkok ni Dukot upang alamin kung saang hayop nang galing ang karneng isinahog rito. Pag-ahon naman doon ng kanyang ama, agad naman nilang nasilayan ang karneng halos mangitim-ngitim na. Para itong karne ng lumba na merong halong karne ng baka. Basta, hindi malaman kung saang hayop yon nagmula. Ang mas ipinagtataka pa nila roon, bukod sa wala itong lansa, wala rin yung kakaibang baho. Yung amoy nito, parang niluto ng isang napakagaling na kusinero. Lahat ng aspeto nito perpekto. Amoy, itsura, at kahit limitado lang ang sangkap na ginamit, hindi nila maipagkakaila na meron pa rin yung napakasarap na lasa. Isipin ninyo, maliban sa karne at tubig, wala nang ibang sahog ang pagkain yon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, nagdesisyon na ang kanyang ama na patakan ito ng kalamansi. Sa unang lapat ng dagta ng kalamansi sa pagkain yon, agad namang nangitim ang kabuuang sabaw nito. Yung karne bigla na lamang umusok na parabang yon ay nalulusaw. Maliban pa doon, naglabas ito ng napakabahong amoy na halos ikasuka na nilang lahat. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman itong isinaboy ng ama nila sa labas ng kanilang bahay. Matapos nun, dali-dali itong kumuha ng itak sabay lusob sa tahanan ng kanilang kapitbahay. Kahit anong pigil dito nila Dukot, talagang hindi yun nagpaawat hanggang sa nagawa na nitong maitak ang entradang pinto ng bahay ng matanda. Paglabas naman ito, agad naman yung sinamahan ng 3 pa nitong anak na wala namang ibang ginawa kundi ang titigan sila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos hindi na alam ni Dukot ang kanyang gagawin. Yung kanyang ama kasi noong mga oras na yon, panayang pag-uudyok sa matanda na lumaban. Paulit-ulit din niya yung sinasabihang aswang, tapos sapilitan niya yung pinapalayas sa kanilang lugar. Habang nasa kasagsagan nito ng pag-ieskandalo, maraming nakasaksi at nakarinig sa mga bagay na kanyang sinabi. Hindi naglaon, napilitan ng umawat ang mga tanod sa kadahilan ng sobra-sobra ng pagwawala ang ginagawa nito. Kalahating oras pa ang dumaan, doon pa lamang nila nagawang mapakalma ang kanilang ama. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, inabisuhan nito si Dukot na huwag munang matulog buong magdamag. Malakas kasi ang kutob nito na merong mangyayaring hindi kaaya-aya sa mismong pamamahay nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang kusina para magpainit ng tubig.
Ilang oras pa ang lumipas, tumungtong na nga ang 11:00 ng gabi. Bagaman napakatahimik na noon sa kanilang lugar, halos hindi pa rin sila mapalagay dahil sa ilang malalakas na pagkumpas ng pakpak malapit sa kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla namang napatayo si Dukot nang may marinig siyang parang lumapag. Dahan-dahan yung lumapit sa entradang pinto ng bahay nila, kumatok ng 3 beses na parang nananakot. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa ginawa nito, dali-dali naman itong binuksan ang pinto, sabay tagas sa nilalang na una niyang nasipat sa labas. Matapos naman yung gawin ng kanyang ama, laking gulat na lamang nila nang may marinig silang umatungal ng napakalakas. Sinabayan niyo ng pag-alulong ng 2 nilang aso na kalaunay tumahimik din naman. Kinabukasan, nabalitaan na lamang nila na matay yung panganay na anak ng matanda. Sinubukan pa nila yung kausapin pero hindi na sila nito pinaunlakan. Wala din yung ginawang lamay sa kanilang lugar. Sa halip ang ginawa na lamang nito, tahimik na lumisan sa kanilang baryo kasama ang 2 pa nitong anak. Magmula noon, hindi na nila ito nakita pa. Inakala din nilang magiging maayos na ang lahat, pero ilang buwan lang matapos ang insidente, nagkaroon ng matinding karamdaman ang kanilang padre de pamilya. Ayon sa mga albularyong tumingin dito, nagkaroon yon ng isang matinding sumpa na halos wala na silang maisip na paraan para mabawi ito. Dagdag pa ng mga manggagamot, maaaring yon ang naging kabayaran ng kanilang ama sa ginawa nitong pagpaslang sa anak ng aswang. 2 araw pa ang lumipas, tuluyan na yung nawala ng buhay. Sa puntong binawian na ito, naging mabilis ang pag-agnas ng kanyang bangkay. Dahil sa pangyayari, imbis na 9 na araw ang lamay, idinalamhati na lamang nila ito sa loob ng 3 araw. Alam mo, Pinuno, magpahanggang sa ngayon, nananatiling sariwa sa alaala ni Dukot ang nangyari sa kanyang ama na biktima ng sumpa ng kapitbahay nilang aswang. Alam din ni Dukot sa kanyang sarili na hindi dapat nangyari yon sa kanila kung hindi ginawa ng kanilang padre de pamilya ang pagbaliwala sa babala ng albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga no, parang sinabi na rin ni Dukot yung buong buod ng kwento niya sa title nito eh. Na kung nakinig sana yung tatay nila dun sa babala ng manggagamot o albularyo, sana hindi pa siya namatay. Pero ang kinagandahan lang nito, ang prediction ng albularyo, si Dukot yung mamamatay. Pero hindi siya. Bakit? Siguro kasi hindi nila kinain yung binigay na o inalok na pagkain ng aswang nilang kapitbahay. Alam naman nilang aswang yun eh. Bakit hindi na lang nila pinatrabaho sa mga kapitbahay nilang antingero para tapusin yung buhay ng aswang na yun? Bakit kailangan sila pa? Kung tutusin, pare-pareho naman silang walang alam sa mga lihim na karunungan, di ba? So para sa akin, yung tatay ni Dukot naging medyo bida-bida ng konti, pero hindi natin masisisi kasi padre de pamilya yun. Pinoprotektahan niya lang yung pamilyang meron siya. Diba? So, para sa akin, itong buong kwento na to, malungkot. Do hindi namatay yung nagkwento, si Dukot, kasi kung namatay to, wala tayong kwento. Pero yun nga, yung tatay niya yung namatay. Nagsakripisyo ng buhay para sa kaligtasan nila. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.